So, video ko boss, bali yung set menu is mayroon siyang tatlong button, pero voucher dispenser pa rin siya. So, pinaganda ko na rin yung ano, although medyo marami siyang wiring. Pero matibay naman yung lahat kasi naka GST yan siya boss. Okay, kita mo yung connector niya. Fit talaga. Kahit hilain ko yung isang wire lang, pwede kong mahila yung buong board. Hindi pa siya matatanggal. And kahit lakasan mo yan boss, hindi yan mapuputol. So, yung bill acceptor niya mag-accept ng ano, 20, 50, 100, 200. Binan ko yung 1,000 at saka 500 boss kasi binan ko yung 200, 1,000 at saka 500 kasi parang kasi 10, 20, 50 lang yung ano mo. Ito yung 10. May isang dash siya dyan. First. Ito yung 20. Ito yung 50. Tatlong dash. Ito yung 20. So, ikaw na lang maglagay ng sulat boss. Nilagyan ko lang ng marker dito. And then, yun. May siyang coin slot. May siyang bill acceptor. Thermal printer. Kung naubusan ka ng thermal printer, mapapansin mo may switch siya dito. Or maubusan ka ng thermal paper. Pwede mong i-switch ito para hindi na gumana yung thermal printer. Yan. Off mo lang tapos i-switch mo. Ito, kabel pabaliktad tapos i-on mo ulit. Magsasabi lang siya na printer deactivated. Kapag naka-on katulad nito, printer activated. So, nilagyan ko ng switch para kontrolado mo yun. Kasi minsan kasi naubusan tayo ng papel. Anyways, makuha pa rin naman ng voucher dito sa may LCD. So, ito yung power supply niya. Ngayon, saksak mo lang dyan sa may power back converter. Kasi ito talaga yung main niya, parang laptop charger. Para makakaya siya ng lahat ng loads. 12 volts, 5 ampere kasi yan. So, without further ado, pareho lang ito sa mga ibang voucher dispenser. Nga lang may tatlong button siya, which pwede kang mag-choose. So, boss, kung gusto mong i-activate ko ulit or enable ko yung 200, 1,000 at saka 500, sabihan mo lang ako para before ko ipadala, i-enable ko muna. Kasi ito, yung ginawa ko lang is 20, 50, 100 lang i-accept niya. Yung iba hindi niya i-accept. So let's say boss, naglagay tayo ng 20, tapos gusto mong bumili ng dalawang tag 10 pesos. Okay? So paano ko ginawa yun? Yung setting muna sa may files na nasa loob ng SD card. I think napanood mo na ito. Pero ito yung files na nilagay ko boss, para hindi tayo malito. Okay, may sample ako dito, may trial files, 5 rates. So 5 rates pa rin yung ginawa ko, pero yung lagay ko lang yung 4 and 5, lagay lang ako ng dami lang, ibig sabihin wala namang kwenta yung mga files nandyan. Tapos yung sa rate nilagay ko ganito, yung first is 10, which is 10 pesos, 20 pesos. Tapos yung 4 and 5 ginawa ko 2,000 at saka 2,500, which is impossible naman yung ilagay dito. Kung gusto mong baguhin pa ito, pwede po ito itong 5,000 tapos mga 7,500 para sure talaga na ito lang kasi yung pwede nyo lang bilhin. Then yun, nalagay mo na yung mga files dito, mga voucher mo dito sa 1. Ito yung 10 pesos, yung 2 is yung 20 pesos. Ito naman yung 50 pesos. Ito ano lang siya, dummy. Okay? Walang ka nang pwedeng baguhin dyan kasi tatlo lang naman ibebenta mong voucher, di ba? Code max, pwede mong nilagay ko 10,000. Big sabihin ng 10,000 boss, kung 10,000 nilagay mo dyan, sa bawat text file dito, 10,000 vouchers yung ilalagay mo. So kung yung na-generate mo is 3,000 lang, ilagay mo dito sa code max 3,000 din. Okay, I think may video naman ako niyan para maano niyo. Kasi pareho lang naman ito sa mga dating voucher dispenser. Nga lang this time meron tayong tatlong button para makapili ka. Tapos yung name.txt is yung pangalan ng store mo. So yung lagay ko voucher dispenser lang. Make sure yung ilalagay mo dito is 20 characters. Like ito sa akin voucher dispenser, di ba? Pero, pinilit ko siya maging 20, so nilagyan ko ng space para maging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 na siya, di ba? So, nilagyan ko ng dalawang space, 19, 20. Yung next niya, pababa na. So, eksakto mo lang 20 characters. Kung ano man yung pangalan ng store mo. Yung rate, yun na yung kanina. Okay. So, let's say, bumili ako. Maglalagay ako ng 20. Okay, dito pala yung 20 na mas malinis. Kasi kailangan i-straight pa yun eh. Kahit ano mo lang. I-straight mo lang yung dulo niya. Then, i-feed natin siya sa bill acceptor. So, coin slot, ganun din. Nahulog mo lang dyan yung coins. Bill acceptor tayo. Oops. Nantay ko na kasi boss yung bill acceptor. Bago ako nag-video. Dapat straight yung dulo para kainin niya. Yan. Yan. So, makita mo lalabas dyan 20. So, kung gusto kong bumili ng 50, hindi siya gagana kasi kulang eh.
Yun. Kulang. Pag 10 naman, ito 10. Yung number, yung isang bar dyan. Ito yung rate 1, which is 10 pesos yung nilagay ko sa rate 1, di ba? So, generate siya ngayon ng yung rate number 1. Yan. So, makikita mo dyan. Then, after niyang ipiprint, i-display niya pa rin dito. Para kung sakaling maubusan ka ng thermal paper, gagana pa rin siya kasi meron ka pa rin. Wi-Fi rate number 1. Yan, which is yung 10 pesos. Itong voucher dispenser, kung ano yung nilagay mong pangalan, yung lalabas dyan. Okay. So, bago ko ito ipapadala, ipapakita ko muna sa inyo itong video. So, nandyan yan. Kung ano yung first na nakasulat dito, yun yung first na ibibenta niya. Yan. So, kung ano sa top button to exit, kahit alin sa tatlo pwede kang mag-exit. Sakali nakuha mo na yung voucher, nasulat mo na, or nakuha mo na yung printout, pwede mong i-press ulit yung button. Kahit alin sa tatlo, pwede mong i-press. So, makita mo, meron pa siyang 10 pesos na natira. Kasi, di ba, 20 yung nilagay natin. So, 10 pesos lang. So, pwede akong bumili ulit ng isa pa. Yan. So, ito yung, I think ito yung gusto nyong mangyari. Kaya, lagyan natin ng tatlong button. So, lahat ng operation niya, yung pag-refill ng voucher, okay, yung pag-reset ng counter, di ba kasi meron yung reset. Kapag magre-refill ka ng voucher, di ba pinakita ko yun paano mag-refill sa ibang videos. Meron pa yan siyang reset button. Ito yung maliit. Tapos yung isa naman yung total sales para ma-total mo yung ilan yung pera sa loob ng box. Yan ang Wi-Fi rate number 1. So same thing will happen. Exit na natin ha. Same thing will happen kung naglagay ka ng 50 tapos press mo yung button number 2 which is 20 pesos. Matitira yung 30. So, ganun lang siya kasimple. So, ano mangyari kapag nabili na? Kasi actually, yung sa testing ko kanina, nakabili ako ito, dalawang rate 1, isang rate 2. So, hulog tayo tapos bili tayo ng yung rate 3 which is 50 pesos na yan. Ayan, 50. Yan, pasok siya. Kita natin dito, 50 pesos. Press natin yung orange which is rate 3. So, bibigyan ka niya ng voucher na worth 50 pesos. Okay. Yan. Makita mo, Wi-Fi rate number 3 yung lalabas. So, makita mo rin yan dito na yung number 3 is yun, 1ZMUM yung start. Ito yung kanina, binenta natin HZ at saka 5F. Okay. HZ at saka, sorry, na galaw ko yung saksakan. HG at saka saan yung isa? Ito yung dito. Ito yung 1Z, ito yung Wi-Fi rate number 3 tsaka 5F. Yan. So, makita mo, maubos na yung pag tinest mo yung button ulit, wala na yung 50 kasi Wi-Fi rate number 3. So, kanina nag-testing ako nung hindi ko na part na video na bumili rin ako ng tag 20. Kanina yan. Okay, so off natin. Kunin natin yung SD card. Oops, tumalon. Pagka-press mo kasi tatalon talaga siya. Kailangan mong hawak. So, ilalagay ko siya dito sa aking reader. May reader ako dito. Kailangan mo ng reader by the way, boss. Kasi kung mag-generate ka ng code, syempre, ilalagay mo dun sa via text file. Diba? Kailangan mong isaksak yung SD card. Tapos, i-paste mo dun lahat. So, makita mo dito. Open natin yung file. Ito sa my G. Drive G yan. Yung 1.txt, makita mo yan, deleted yung first 2. Kasi kaya yan deleted, nabenta mo na kasi. So kung magre-refill ka, erase mo lang lahat ng ganito. Yung may ganyan. Yung may sharp hashtag. Delete mo lahat yan. Tapos let's say, 5,000 yung voucher mo. Tapos, pag delete mo, mga 4 na lang yung natira. So mag-generate ka na lang 4,996. Lalagay mo ulit. After mo i-delete. Tapos, saka may reset. So, ganun din. Number 2, may isa yan na delete. Kasi nabenta ko yung isa. Number 3, may isa yan na delete. So, yun. I guess that's all. Thank you for watching.